And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang buhay na meron tayo ngayon na nakay Kristo na, ay nakay Kristo na. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang buhay mo ngayon, ang kaligtasan mo, ang iyong mga natatanggap ngayon, ay ibalik natin sa nagbigay dahil tayo ay kaisa na ng Panginoon Hesus Kristo. And lastly, Galatians 6:14. Diyan na po kayo sa amen. Ito yung nasa isip ni Paul. Ang nasa isip ni Paul ay hindi magyabang sa kung anong meron siya at kung anong naabot niya. Ito ang gusto ni Paul. Basahin natin ang Galatians 6:14. But God forbid that I should glory, say, maliban in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. May Christ be our all. Let's all sit down. Sana tayo mga kapatid, ngayong gabi, hindi lang ngayong gabi, araw-araw, ay mag-glorify, hindi sa meron tayo, hindi sa na-achieve natin, kung hindi mag-glorify tayo sa ginawa ni Kristo sa cross. Dahil yun lang ang pwede natin ipagmayabang. Hindi natin pwedeng ipagmayabang na kung anong meron ka kasi pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos sa loob ng bahay-sambahan na ito. Huh? Pakinggan po natin ang isang lumang awitin titled Beneath the Cross of Jesus. Na makikita natin dito, ang cross ay simbolo ng kamatayan. Pero para sa isang Kristiyano, ang cross ay simbolo ng buhay. Paano nangyari yon? Kasi si Kristo namatay at ikaw ay nabuhay. Ibis na ikaw, siya. Kaya sa ilalim ng cross ng Panginoong Kristo, wala na dapat tayong iba pang ipagmamalaki maliban sa ginawa niya para sa atin. Pakinggan po natin ang awitin ito.
nawa ay na-bless po kayo sa inawit. Doon pa lang sa awitin, puno na ng mensahe ng Panginoon. Ano po? Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Korento. Kapitulo po ay 11 at 23 hanggang 33 lamang. Ano po? Huwag nating kasi mahaba. Ang pinakamahalaga dito mabasa from verse 23. Siguro po mas maganda, basahin natin sa Tagalog. Ano po? Ito po yung Santa Cena. Ang ating pong practice ay closed with D. Ang ating gaganapin pong ito, lagyan nyo tatanan kasi nandiyan po, bago natin aralin ang mangyayari, dapat isaalang-alang natin na worthy tayo. Humingi kayo ng tawad, okay na po yun. Pero kung hindi pa at talagang mayroon pa sa puso yung agam-agam, huwag muna. Okay, isa-isahin po natin ang dahilan kung bakit tayo nagpa-practice ng close. Kahit membro natin, kahit binaptize siya dan, kung hindi talaga siya ready at mayroon siyang nangyayari sa buhay niya, hindi para karapat-dapat siya, huwag muna siyang papartake. Kasi nandito po sa babasahin natin kung ano ang mga mangyayari sa kanyang buhay. Hindi po ako yan ang nagsasabi, kundi sinasabi ng Biblia. Tingnan po natin, from verse 23 hanggang 33 lamang. Unang Korento, Kapitulo 11. Na po, basahin natin sa wikang Tagalog para mas madali nating maunawaan po ang mensahe ito. Okay, nandiyan na po ba? Okay. 1 Corinthians chapter 11 from verse 23. Nandiyan na po ba? 23, yan. O, sabay-sabay po sa Tagalog. Although alam ko may Bible kayo, pero tingnan po natin sa Tagalog para mas madaling maunawaan. Sabay-sabay po, sapagkat sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Next verse, 24. Nang siya'y nakapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan, ay pagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Yun po ang dahilan ba tayo nag-aalaala ngayong gabi. Next verse, 25. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos naghapunan na sinabi, ang kupang ito ay siyang bagong tipan na aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pagpag-aalaala sa akin. Next verse. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito, ay inuman ng kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ngayon, hanggang sa pagbalik niya, di ba? Yung po ang ibig sabihin. Next verse. Kaya't, ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ito na po yon, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi po madali ito. Although ito'y alaala, although ito'y parang inaalaala lang natin ang ginawa kay Kristo, pero mahalaga pala ito. Okay? Next verse. Siya sa atin ninyo ang inyong at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Okay, kanina may chance pa tayo, nag-pray pa po ang marami, at ako'y naniwala na kayo handa. Next verse, 29. Sapagkat at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Hindi po tayo yung nakikita natin ng panahon pa. Pagkatapos magsanta sena, paglabas, the same. Ugali niya, di nagbago. Inaalala natin ang Panginoon para tayo maging katulad ni Kristo. Hindi yung naggagawa at nagpa-participate din tayo, pero pag uwi natin, wala namang nangyari. Ganun pa rin ang buhay, hindi po natutuwa ang Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang kumakain umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kayo po ang nagdadala ng sumpa sa inyong buhay. Hindi po ang simbahan. Malinaw po ba? Next verse. Dahil dito, marami sa inyo ang number 1. Pangalawa, may sakit. At ang pangatlo, yan po ang level ha. Kaya kung hindi kayo handa, alam nyo, mayroon pa kayong mabigat na dala sa inyong buhay, wag muna. 3 yan. Alin sa 3, hindi ko alam. Okay? Basta tayo handa ngayong gabi. Okay? Next verse. 31. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, yun po. Tingnan mo sarili mo, Lord. Dapat ba ako mag-participate? Baka mamaya, parang niluloko lang kita. Pinapakita ko simbahan na ako'y ganito, pero hindi pala totoo. So yun po ang sinasabi ng verse. Sabi niya, hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mga hatulan. Next verse. Okay? 31. Subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, yun na po, tayo ay sinusupil upang wag tayong maghatulang kasama ng
mga walang paniniwala. Hindi na tayo katulad nila. Iba na po tayo. Kaya huwag po tayong tutulad sa ginagawa nila. Next verse. 23, ito na po ang panghuli. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon, ito po, nagtitipon tayo para sa ano? Upang kumain, hintayan tayo. Hindi tayo yung una-unahan, sabay-sabay po ito mamaya. Doon sa mga dati na po dito, alam na po ang ginagawa natin, purihin po ang Diyos. Tayo po yung manalangin. Dahil ang Diyos, salamat po sa gabi ito, na sa aming pag-aalala ng mga nakaraan na kami wala pa noon, pero nasa isip at puso mo na kami, nagsakripisyo ka, sinugatan ka, dinurog ka, binugbog ka, nasaktan ka, namatay ka para sa amin. Inaalala namin, Panginoon, ang sakripisyong higit na walang makakagawa nito, ikaw lamang. Inaalala namin ito upang kami, Panginoon, ay maging katulad man lang sa iyong pamumuhay, na hindi makikita ng anumang masama o ano paman, kundi ang nakikita ay ang buhay ni Kristo, na siya po ay mapagpasalamat, mapagmahal at mapagmahal sa kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa gabi ito na maunawaan ang iyong nais at mabasok po kami sa bagong taon na handang-handa kami sapagkat kami ay nag-alaala ng mga ginawa mong sakripisyo upang kami ay maging malakas, matibay at matatag sa pananampalataya na hindi po kami mapapahamak anumang pangtutukso ng kaaway. Alam namin ang dahil sa cross ay hindi na po kami takot sa kamatayan, kundi kami ay naniniwala na kami po ay nakalagpas na sa mga pagsubok ng buhay at ano po man dumating sa aming mga pagsubok, alam namin makalalagpasan ito sapagkat nandiyan ka, kasama ka namin at kayo po ang nagbibigay lakas sa bawat isa. Maraming salamat po sa gabi ito, Banal na Espiritu. Kayo po mag-lead, mag-teach, bawat isa. Kayo po maipangaral, kayo maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At pwede po kayo maupo. At dito po sa ating lesson, una po, at least 5 bagay dadaling ko sa inyo para mabilis lang, hindi ko gaano itong lalaparan o lalawigan. Sa verse 23 to 25, kung nyo pong tinignan sa atang binasa kanina, mapapasin natin dyan, nasabi doon, okay, nung sinabi ng mga nakasulat dito sa Korinto na kung tayo po ay gagawa ng gito, ang sabi po niyan sa verse 23, okay, nasabi po diyan ay lilipat yung aking Bible. Sandali lang po. Verse 23, pakilabas po. Ayan. Okay. Sapagkat tinamgo sa Panginoon, sabi ni Pablo, tinanggap po ito mula sa Panginoong Jesucristo po ay nagsanta sena. Ang naghanda nun kung bakit tayo nagpa-practice ng close communion, ang naghanda nung lugar na kanilang pagdadausan ay hindi nila member. At nung naihanda na po yung lugar, aakyat yung 12 pang 13 ang Panginoon, umalis na po yung naghanda. Hindi po siya kasali, pero siya po ay mananampalataya. Siya po ay under ng leadership ni John the Baptist at ni Panginoong Jesucristo na sila po ay Kristiyano. Siya po yung naghanda nun, pero di siya sumali sa Santa Cena sapagkat ang Santa Cena pinapractice ng Panginoon ay close communion. Sila lamang, okay? At alam niyo po ang nangyari. Kahit close sila, nandoon po si Judas, na siya pong, anong tawag doon sa nagdadala ng pera sa kanila? Okay. Hindi po siya nagpartake. Bumaba na po siya bago po mag-umpisa ang Panginoon sapagkat nakipag-usap na siya doon sa kanyang nagbayad sa kanya para ipagkanulo ang Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, sa loob ng simbahan na ito, lagay na po, matalas ko na po itong tinuturo, na kung sa bawat isa sa atin na ito nagnanais at kayo po may dinadala pa na hindi nyo pa ito sigurado sa Panginoon kung kayo pinatawad o sa palagay ninyo, hindi pa rin kayo nakapagbibigay ng kapatawaran sa kapwa. Ang pinaka-labis kasi dito puso Pag mayroon po kayong sama ng loob sa kapwa na hanggang ngayon daladala pa ninyo, pag nakikita nyo yung kapwa nyo, nagagalit kayo, hindi pa po kayo pwede. Sapagkat yung inyong puso ay marumi pa. Sa kaunting makita mong nangyari, babalik sa isip mo at magagalit ka ulit, hindi ka po pwede po dito. Ang tawag dyan ay mayroon kang grudges. Mayroon kang sama ng loob sa kapwa, lalo sa kapatid. Ito ang problema. Sabi mo, Kristiyano ka, nagbabasa ka ng Biblia, pero hindi ka marunong patawad, hindi ka pwede dito sa sinasabi ito na. Sabi sa verse 3, okay, tinanggap ng Panginoon na kasama ninyo ang Panginoong Jesus nung gabing iyon na pagkanulog lampot yan tinapay, sama-sama sila, pero hindi po kasali yung nag-prepare ng lugar at si Judas sapagkat sila ay hindi po sila doon nararapat. Ang nandoon lamang yung mga maayos ang espiritu at espiritual nila na ready silang tumanggap nung kanilang gagawing Santa Cena. Ano po ang magiging nito sa atin? Number 1 ay from verse 23 to 25
ay mapapasin nyo dyan ang tingnan natin ang nakaraan. Mula nung January hanggang ngayon, everyday mayroon tayo nasasagupang mga problema, yung ba lahat na isuko nyo sa Panginoon. Binasa kanina bago magkanta ang choir, I am crucified with Christ. Nung tayo'y napakong kasama ni Kristo, dapat hindi ka na yung dati. Na kaunting bagay, hindi mo mapagpatawad hanggang nasa isip mo, hindi maalis sa puso mo. Kaya pag naaalala mo, nagagalit ka. Hindi ka po talagang totoong binago ng Diyos sapagkat ang buhay mo ganun pa rin. Na-reform ka lang, hindi ka po tinatawag na nabago, kundi na-reforma. Okay? Nagkaroon lang ng konting slight na pagbabago. Hindi ka pala change. Magkaiba po ang binago at na-reform. Okay? So dito ay titingnan natin, from verse 23 to 25, ay ano po ang mapansin natin dyan? Tingnan natin, balikan natin ang 26 yata, sapagkat nandun na po yung binanggit doon. Sabi niya ng 26, for as often, ano po, verse 26, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ang kopa, ipinapahayag, di ba? Pinapahayag natin ang ano? Ang ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So balikan natin, noong January, ang tanong, na ipahayag ba natin ang pangalan ng Panginoon sa iyong pamilya? Pag dumarating ka ba galing sa opisina, may time ka ba para ipahayag na ang Panginoon babalik upang tayo ay kunin, upang nang sa gayon, pag tayo nakuha ng Panginoon ay magkakaroon ng gathering sa kalangitan, magkakaroon ng reunion, upang tayo bigyan ng reward according sa ating nagawa bilang kayo mga Kristyano. Na ituturo mo ba sa pamilya mo yan? Baka naman pagdating mo galing sa opisina, pagod ka. Pagdating mo, tulog ka na. Yung mga bata, hindi mo na natuturuan ang Biblia, na samantalang trabaho mo bilang magulang, bilang nanay at tatay, na sila'y palakihin sa salita ng Diyos. Tapos sasabihin mo ngayon, ito pang ugali ng mga karamihan. Ay gusto kong bumalik sa Diyos. Punta ka agad sa doon, kakain. Nakakatakot yun. Hindi ka handa, tapos kakain ka, tiinom. Oo, pag-aalala. Basta pag-aalala, yes. Pag-aalaala lang yan, pero alam mo ba, naglalagay ka ng salot sa iyong buhay. Binasa nyo kanina ang 3 paraan ng Diyos, di ba? Hindi, ako po mga kapatid ng panahon, ako po ay bata pa rito sa pagkakaintindi nito. Talagang ingat ako. Kaya lang, nung naunawaan ko noon, dumating naman ang punto na, ayoko na mag-participate kasi baka, yung pala, ang problema, ako pala yung hindi umingi ng tawad sa Diyos. Nagmamalaki yung ulo ko. Lord, marami naman akong kasalanan, hindi na ako magpapartake. Inutos ng Bible yan eh. Ano po ang sabi niya doon sa 23? Natutunan ni Pablo, ipinasa rin sa atin. Upang ano daw? Upang ituloy-tuloy natin gagawin ang pag-aalaala. Okay? Nakuha po ba natin? So dito po ay, ang number 1 nating titingnan dito ay, let us look backward. Na iproklama mo ba sa iyong mismong pamilya na ang Panginoon galit sa kasalanan? Kaya ang mga anak natin pag nagpapasok sa school, isang blessing. Kung bakit ko na tuwing kami noon ay pag uwi ng mga anak ko galing sa school, anak, anong nangyari sa school? May trouble ba? May narinig ka bang masama? Linisin mo, alisin mo yan. Huwag mong dadalhin ang basura sa bahay natin sapagkat ang bahay natin, tirahan ng mga pinili ng Diyos na mga banal. Naniniwala pa ba kayo na kayo mga Kristiyano, ang tahanan nyo ay banal? Ay, salamat. Sapagkat pag hindi nyo na pinansin ang mga anak ninyo, pagdating sa bahay, nagbibiroan na ng hindi na nagbiro sa bahay, galing yan sa labas na basura. Linisin nyo pag uwi. Yan ang trabaho ng tatay at nanay. Even though, ay kasama dapat ito sa lesson sa kampiro, pumapasok dito. Dahil po bakit? Ito po ang hinihingi ng pagkakataon sapagkat tinanggap po ito sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Ipalagay mo ikaw yung tatay. Ano ang natanggap mo sa Biblia? Anong natutunan mo kay Pablo sa salita niya? Eto, ibibigay ko naman kanino? Sa mga anak mo. Pangalawa, yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo dyan sa labas, yung kapitbahay mo. Yan po yung mga bibigayan mo rin ang binabigay sa iyo ni Apostol Pablo na kung saan alalahanin mo, magmula nung nakaraan, let us look back at iproklaim mo ang pangalan ng Panginoon na ang Diyos ang nagliligtas, hindi ang simbahan, hindi ang pastor, at hindi ang sino man, kundi ang Panginoon lamang nagkaroon ng habag sa atin na tayo mga makasalanan na rapat ihulog sa impyerno dahil sa kahabagan ng Diyos. Niligtas po tayo. So dito tingnan natin po ang pangalawa. Sabi ko sa inyo, di tayo pagtatagal gaano sapagkat gagabihin tayo dito. Ay,
Nung ang Panginoon po, sabi ng 1 Timothy 1:15, ay nung ang Panginoon mamatay sa cross upang iligtas ang mga makasalanan, sabi kanina nung kinakanta, ang ganda ng mga mensahe ng awitin, namatay si Kristo, nabuhay tayo. Nasugatan si Kristo, nagkaroon tayo ng kagalingan. Hindi na tayo mga mapang-api, hindi tayo mga mapangbuli, hindi tayo mga pang-api sa ating mga kapwa, sapagkat nahil na tayo, gumaling na tayo doon sa sugat ng Panginoon na kanyang natamo sa krus. Alam niyo po yung kung bakit bago yan ginawa ang tinapay na yan, na walang libadura, because leaven o yung pampalsa ay tipo ni Satanas, hindi po inihaluan yan. Ang component po ng bread, oil, asin, ano pa ba? Tubig. At yan po ay compost sa tao. Lasahan mo ang balat mo, maalat yan. May tubig ang tao at may langis, oily paste. Yan po yung kung bakit yan ang komposisyon ng tinapay. Hindi pwede yan haluan ng mga libadura na pampalsa. Pampalsa is type of kahambugan ni Satanas. Okay, so dito po ay alalahan natin na i-proclaim ba natin ng Panginoon ayon sa verse 23, 24. Tingnan niyo po ang 24, okay? 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, sinabi, ito ay aking katawan, pinagputol-putol para sa inyo, gawin ito is pag-aala-ala sa akin. Sa tuwing nang tayo po mga kapatid ay gumagawa nito at least once a year, kasi napapansin naman natin, di ba? Kapag nakita ninyo ang inyong mga sarili, yung mga kapatid na lang, halimbawa, karamihan sa atin, 30%, napansin ninyo, parang hindi maganda ang buhay, doon kayo magsabi, Pastor, kailangan nating mag-Santa Cena. Bakit po? Kapag hindi natin napapansin natin sarili, na tayo ay lumalakad pa sa tamang alituntunin ng Biblia, pag may mga problema na ang mga membro natin, magsabi na kayo upang maibalik, alalahanin natin ang pagdurusa o sakripisyo ni Kristo upang sa ating mga miyembro na minsan ay nagiging mga maayos ang buhay dahil sa biyaya ng Diyos, nakakalimutan nila ang Diyos, hindi na nila naalaala. Ang sabi dito ay, sa pag-aalaala sa akin. Kadalasan, pag tayo ay maganda ang buhay, are you listening? Pag maganda ang buhay natin, total, okay naman tayo. Wala ka na, kain tayo, punta tayo doon sa hindi pa natin napuntahan na picnic group, punta tayo doon sa lugar na gusto nating marating. Wala na ang Diyos na nagdusa para sa kanila. Bakit nakatingin sa akin ganyan? Pastor, bakit? Alam niyo mga kapatid, isa sa, ang mga bata ngayon, ganun kasi sila. Dahil, alam niyo naman yung YouTube, di ba? Papakita niya lahat ng ang mga tao na tatakam. Isa sa instrumento ng YouTube ay tinatakam ang mga kabataan ngayon na pasiglahin ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga laman. Kahit mga anak ng Kristiyano ang mga kabataan ngayon, nahuhulog doon eh. Bakit? Siya yung kaklasmate ko sa school, yun ang nakikita ko eh. Naiinggit din siya. So therefore, Satanas nananalo sa bawat isa. Ngayon ito pa nga kapatid, kung hindi nyo inaala ang Panginoon, na doon pa lang sa bahay natin, paglabas ng mga anak natin mula sa ating tahanan, alam nyo na, paalalahanan niya, alalahanan mo ang Panginoon na siya nagligtas sa atin, nag-iingat sa iyo, nagbibigay sa iyo ng protection, ng provision, ng lahat, para hindi ka mahulog doon sa pagkakalimot o pagtalikod sa Diyos na siya sa iyo nagbigay ng lahat ng ito. Mga kapatid, yung kanyang agony, yung kanyang pagdurusa doon sa krus minsan, mga kapatid. Pero alam nyo, dahil lang sa pagdurusang inyo, nagkaroon tayo ng ginhawa, huwag nawa nating makalimutan na may isang nagdusa para sa atin, para magguminhawa ating buhay, huwag natin naman siyang kalimutan. Pangalawa po, tingnan natin po ang verse 26. Okay, nandiyan na yata yun. 26. Okay. Number 2, hindi lang po, let us look backward. Okay. Tingnan natin yung mga nakaraan. Nagawa ba natin ang inuutos ng Biblia? Yung simple lang. Maliit pa ang bata, di ba? Naalala ko tuloy nung panahon na nauso pa yung DVD. Okay? Pananood ko sila minsan nung The Burning Hell. At siya nag-react agad yung panganay ko. Ayaw ko mapunta doon eh. At yung huli, yung aming bunsong babae, at dito na yata yun, yung mga young people na nagpalabas sila dyan ng Burning Hell, alam nyo, talagang gumising siya sa gabi. Ayoko! Tapos nagising din kami mag-asawa. Bakit ano nangyari? Papa,
Mama, paano pumunta ng heaven? Ayoko mapunta ng hell. Doon po ang time na kami nagsulwining ng hating gabi sa aming bunso. Pero di ko alam kung di na simula. Pero mga kapatid, ano po ang ibig sabihin? Sapagkat tuwing kakain ninyo, tinapay na ito, itim ng kupa, ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Bakit kamatayan na ipapahayag natin? Namatay ang Panginoon, alang-alang sa iyo at sa akin. Hindi niya tinignan kung sino ka, hindi niya tinignan kung ano pa man mayroon ka sa buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang sino man sa Kanya, sabi niya John 3:16, ang sino man sa Kanya ay manampalataya. Hindi sinabi ng Biblia na ang sino mong magsimba, ang sino mong magbasa ng Bible, ang sino mang maging faithful, ay maliligtas. Hindi po ganon. Ang sabi ng John 3:16, upang ang sino man sa Kanya ay manampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May mga tao ngayon nagmamalik, tulad ng testimony kanina o katanong kanina sa Sunday school, di ba? Nagbabasa rin ako ng Bible. Di ba? Proud siya. Nagbabasa ako ng Bible, parehas Bible natin. Ang kaibahan doon, ano ang kaligtasan mayroon ka? Baka ang kaligtasan ay yung pinaghahawakan kapag nasa loob ka ng simbahan. Paano pag tinanggal ka? Ligtas ka pa ba? May mga ganong katuruan ngayon. Kaya mag-iingat po kayo doon sa mga nagbabasa ako, mas magaling akong basa siya, ulado ko pa ang Bible. Yes, ulado mo ang Bible. Pero ligtas ka ba? Ay, hindi. Pagka nasa loob ka ng bangka, pag nasa loob ka ng simbahan, ligtas ka. That's a nonsense doctrine. Hindi yan ang kaligtasan ng Biblia. Mga kapatid, ay sabi dito, ayan, tinirin niyo po, diba? Sabi diyan, whosoever believe in Him. Hindi sinabi doon ang sino mang nagsisimba madalas sa Kamalig Baptist. Hindi sinabi ang pumapasok sa Kamalig Baptist maliligtas. Hindi doon sinabi na pag ikaw ay umaawit sa choir, maliligtas ka. Hindi sinabi doon na kapag faithful ka sa pag-a-attend, perfect mo ang buong taon, naka-attend ka ng buong linggo, ay maliligtas ka. Hindi. Pero kung naniniwala ka na si Kristo ay nagdusa doon sa krus para ikaw ay ligtas, at pinaniwalaan mo yon, maliligtas ka, kaibigan. Hindi ang simbahan magliligtas sa iyo. Walang simbahan napako sa krus na nagdugo. Kundi si Kristo, nagdusa doon para sa iyo at para sa akin. At ngayon, hiningi ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng regalo. Tapos anong gagawin mo sa regalo? Tatago mo. Nakakaya sa nagbigay. Gamitin mo, kaya ka binigyan ito para magamit mo. Sabihan mo ang mga anak mo, sabihan mo ang mga pamangkin mo, ang mga apo mo, na ang Panginoon ay babalik. Sana pagbalik niya, abutan kayong may paniniwala sa Kanya at hindi pala simbahin para pray na tao, namimibi ka, umaga, tanghali, gabi, namimibi ka, pero wala kang kaligtasan. Sapagkat sabi ng Mateo, sabi ni Kristo, ang mga bibig nila ay malapit sa akin, pero mga puso nila ang lalayo. Dahil mahal ng mga puso nila ang kayamanan sa mundo. Mga kapatid, yan po ay isang bagay na sabi ng verse 26, let us look forward. Ano ang mangyayari pag ang bansang ito wala nang mananampalataya? Just think a little bit na palagay mo 20 years kung walang mananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, sino sa inyo ang nakakain na ng buro na isda? Ay, salamat, mayayaman kayo. Ako lang pala ang pobre dito. Sino nakakain na yung isda na sobrang alat? Tatlo tayo. Kasi mga mahirap lang tayo. Alam niyo po ang buro, ano po ang ginagawa? Ba't inaasin ng gusto ang isda? Para hindi mabulok. Sabi ng Biblia sa Matthew chapter 5, kayo ang asin at ang ilaw. Pag inalis na ang mga asin sa mundong ito, mga kapatid, pag inalis na ang preservative sa mundong ito, automatic bulok ang mundong ito. Wala na tayong mananampalataya. Yun po ang tinutukoy, let us look forward. Ano ang mangyayari sa ating mga apo sa tuhod? Apo sa talampakan? Ano mangyayari sa kanila pag wala na tayo? Mapapahamak sila kung hindi nila kilala ang Panginoon. Let us look forward. Habang binabasa natin ang Bibliang ito, ituro natin ang Kristong nagliligtas at hindi ang galing ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang galing anak ng Panginoon. Noon pinagpala ako, wala akong trabaho noon na maayos. Pinagpala ako. Hindi yun ang nais na marinig ng Panginoon sa kanyo. Maririnig dapat ng Panginoon, sabi niya, alalahanin niyo habang kayo'y umiinom at kumakain ng tinapay na walang libadura, alalahanin niyo ang mga pagdurusa ni Kristo na siya po'y nagdusa doon para iligtas ang ultimo at pinakahuli sa pamilya mo na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yun po ang totoo. Marami ngayong mga simbahan, ang lalaki, ang lalapad. Sabi ng Mateo,
malapad ang, pakilabas po, doon kung makita ninyo, malapad ang daan patungo sa, o pag-aralan niyo po ito maigi, pakilabas mo doon, okay? Malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Walang sagabal eh. Kahit ka doon ay mayroon kang, halimbawa ito po yung example, kung ako'y lalaki, marami akong sugal dito, may babae ako sa kaliwa, dahil ang papasukan ng buhay Kristyano ay makipot at siko-siko, paano ako papasok? May sugal, may babae, liko. Makipot. Paano ako papasok? Imposible makapasok doon. Nandiyan na ba? Di ba? Sabi dito, pumasok ka sa makipot na maluwag ang pituan at malapad ang daan patungo sa ang daming papunta roon. Bakit? Uy, okay dito sa simbahan ito. Hindi ka nakakarinig ng makasalanan ka. Hindi ka sasabihin na magsisi ka. Okay dito dito ako. Naintindihan ba ninyo yon? Maraming ganito kalaki na mga kongregasyon pero mali ang turo sapagkat ito sila. Aralin nyo maigi. Pero kung ikaw ay totoong sumusunod sa salita ng Diyos, mahirap mamuhay bilang Kristyano. Madali magsabing Kristyano ako, pero mahirap, ano daw? Mamuhay. Kanina, di ba? May nagpatotoo sabi niya, Kristyano ka ba? Sa opisina, di ba? Malalaman mo, ako mismo noon Natanong ako niyan kasi bago ako sa opisina naman ilagay ko ba na sa pressure, di ba? Logistic. Ang sasakyan ko ay 10, ang driver ko ay 8. So ako ang driver ng isa, di ba? Pero ako yung logistic. Paano gagawin yun? Siyempre magagalit ka. Sabi nung isang sales, Kristyano ka ba talaga? Lalabas ang totoong pagiging kung sino ka, kung hindi mo madalas inaalaala ang sinasabi ng Biblia. Malinaw po ba? Kaya let us look. Kanina, look backward. Alalahan natin. Nagawa ba natin? Ngayon naman, let us look forward. Sabi po ng verse 26, time para i-declare mo ang Panginoon. Hindi yung mga magaling mong ginawa. Hindi yung mga na-achieve mo. Hindi yung naging doktor ka. Hindi yung naging kang ganito. Hindi yun Ipakita mo na, Lord, salamat sa binigay mo na ito. Nakarating ako ng ganito dahil po sa iyong biyaya at awa. Pero ang ipapangaral ko, hindi yung achievement ko. Ikaw na gumawa nito sa buhay ko. Ikaw ang dapat maitaas. Next, number 3. Okay? Anong mix po ang mapapati natin dyan, mga kapatid? Kasi yung kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon na mag-uli, napakahalaga yun. Maraming Kristyano diyan alam. Anong ibig sabihin ng namatay si Kristo tapos nabuhay na mag-uli? Ano yun? Para bang hindi nila alam, Kristyano sila? Kung kayo ang tatanungin, ano ang ibig sabihin sa inyo ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na mag-uli? Anong ibig sabihin nun? Yung mga nakaka-attend sa Sunday school kanina. Di ba binagit sa Sunday school? Ano ang kahalagahan noon? Mayroon tayong kapangyarihan, di ba? Namatay si Kristo, hindi na po tayo takot, patayin man tayo ang ating laman. Bakit po? Dahil in someday, as we look on the future, pagdating ng Panginoon, papalitan itong nabubulok na ito ng katawan na hindi nabubulok, tatagos kayo dyan sa pagtawag, sa pagtunog ng trompeta, at sa pagtawag ng anghel ng Panginoon. Yun na lang po ang huling hinihintay. Kasi po ang unang S ay yung sign na tuyo na po ang Euphrates River. Unang sign yon. Bakit po tinutuyo yon? Doon po magmamarcha ang mga sundalong magre-rebelde sa Diyos, magkakasundo lahat ng bansang yan na magkakaaway ngayon, magsasama-sama yan dyan sa Megiddo. Alam niyo kung saan lugar yan. Okay? So dito po ay, ang ibig sabihin dito ng kamatayan nito ng Panginoon at pagkabuhay na mag-uli, ibig sabihin, isang araw, tayo po ay may kapangyarihan. Patayin man nila ang ating katawan, o kaya mamatay man tayo, pero bubuhayin tayo ng Panginoon para bigyan ng panibagong katawan na hindi na po nasisira. Yan po ang, let us look for the future. And then, third, mga kapatid, sa verse 27 to 31. Ano naman ang dapat nating tingnan po dito, mga kapatid? Okay? At tingnan natin ngayon yung ating mga sarili. Let us read verse 27 to 31. Sabi ng 27, okay, kaya't ang sino mong kamakain at tinapay umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat. Alin po yung hindi nararapat?
Well, marami nag-announce po tayo malawak na buwan. Ilang buwan 'yon bago tayo nag-umpisa, di ba? Ang daming paraan para makahingi ka ng tawad. Tapos kalimutan mo dahil busy ka. You are busy in a barren land. Busy ka na walang bunga para sa Panginoon. Maraming ganyang klaseng tao. Busy in a barren land. Pwedeng sabihin mo, busy ka sa trabaho, pero anong ibubunga sa'yo ng trabaho? Pag ikaw ay natanggal sa trabaho, wala na yun eh. Pero pag ikaw ay busy sa paghahanap ng mga nawawalang tupa ng Panginoon, alam niyo po, yan ay nagtatanim ka. Pagdating mo sa kabila, ang dami mong aanihing papuri. Salamat, ikaw ang ginamit ng Diyos, nakabalik ako sa Panginoon. Kasi nawawala nga siya eh. Tama po ba? So yun po ang isang dahilan dito kung bakit, ang sabi dito sa pangatlo, okay? Let us look inwardly. Okay, sabi diyan, okay, from next verse po, 28, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Panginoon, nag-pray na po ako 2 months ago. Alam ko po, okay na ako. At ang sabi po ninyo sa 1 John 1:9, okay, recite the 1 John 1:9. Wag na natin pakita. 1 John 1:9, recite. If we confess our sin, He is to forgive us our sin. At anong karugtong? Hindi na pare-parehas. Ano po? And He? Okay. So, ilabas mo na. Ilabas mo na yung ating 1 John 1:9. Labas mo muna. Para ito yung para doon sa mga elementary natin, makita nila. Okay? 1 John 1:9, sabi doon, He is faithful and just to, yan po yung just. Siya yung matuwid. Tignan niyo po, siya po'y tapat at banal na, ano sabi? Maghihigay ng tawad eh. Kaya lang ginawa kasi ng mga tao ngayon, Panginoon siguro, okay na sa'yo. Hindi po ganun ang paghingi ng tawad. Mayroon kang durog na puso, a contrite heart. Lord, durog po ang puso ko na ginawa ko ito na hindi ko naman ito gusto lang ito ng laman ko, Panginoon. Ayoko naman ditong gawin kasalanan ito eh. Ginusto lang nito, kaaway ko ito eh. Yun yung self mo, yun yung sarili mo. Kaya siya sa atin natin, tayo ba ay kaaway natin ng ating laman? Baka naman magkasundo kayong dalawa. Kaya ang dami mong nagagawang mali sa harapan ng Diyos. Pero pag sinisiyasat mo, Lord, hindi ako rapat-dapat itong katawan kong ito, napako ka ng kasama ito at binago mo na ito. Lord, nahihiya ako na gamitin ko sa kasamaan ito. So, siniyasat mo ang ating sarili at ang sabi doon ng Panginoon, and to cleanse us from all. Ano sabi doon? Lahat ng ating kamalian, lilinisin niya pag humingi ka ng tawad. Well, meron pa tayong ilang minuto dahil pa ako tapos mag-preach. May pagkakataon ka pa. In a minute, in a second, pag humingi, sabi ng Panginoon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, banal na sa ating mga kasalanan. At tayo, anong gagawin? Kaya huwag niyo pong dahilan na, ang dami kong nagawa, kaya ayaw kong participate. Ano bang hinihingi mo? Baka hindi na blessing hinihingi mo sa Panginoon. Okay? So dito po ay, let us examine ourselves inwardly. Okay? It is time for examination. At dito po ay warning po ito sa mga hindi pa po ligtas. Kung mayroon pa po ngayong gabi na hindi pa po siya nakakakilala sa Panginoon, nagsisimba lang siya dahil sa kanyang mga magulang, dahil sa kanyang mga tiyuhin, tiyahin, sa kanyang lolo at lola, dahil nadadala siya, huwag muna kayo mag-partake sapagkat hindi pa kayo sure ng iyong kaligtasan. Naglalagay lang kayo ng palo o ng sumpa ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dito po, examine ourselves. At ang sabi baga doon sa verse, na binasa natin kanina, sa verse 30 at 32, ang iba ay may sakit, pangalawa, they are, di ba? At pagkatapos ang pangatlo ay natutulog na. Okay? At mamaya mapapansin natin yan. Okay? So kapag in-examine natin ating mga sarili, okay, seryoso po ito eh. Na tayo gustuin man natin na mag-participate, katulad ng nakalaguyaan natin ng mga Pilipino. I'm speaking because I'm a graduate of Dominican. Lahat sila. Pipila yan eh. Lahat yan. Pero alam nyo, paglabas noon, diretso sa sabungan, niluloko lang nila sarili nila eh. Di po ba? Alam nyo yan eh. Nanggaling din ako, doon ako nag-graduate eh. So dito mga kapatid, ang sabi diyan ay, siyasatin natin ang ating mga sarili. Baka pagkatapos na naman ito, wala pang isang oras, pagdating sa bahay, lumabas na naman yung ugaling magagalitin.
Ano ba naman yung ginawa nyo? Kayo na ngayon naiwas sa bahay. Ang kalat-kalat nyo, naghapon na nga ako simbahan para makarelax. Pagdating ko, ay anong klaseng Kristyano? At ito nakakatakot. Baka yung mga kaldero kasunod nagliliparan pa. Sasabihin ng kapitbahay ngayon sa atin, yan ang Kristyano. Maghapon na simbahan, pag uwi, nagrulupadan yung kawali, may lamang prinitong isda. Ay, kakahiya yun eh. Tapos nagpartay ka pati. Okay, so, ari nawa mga kapatid ay hindi dumating tayo dito. Pakibalik na po doon sa ating text sa verse 27 muna and then 28. Verse 27 muna, 27. Okay, verse 27. Pakibalis po. Malapit na tayo magtapos. Verse 27. Ang sino mo kumain ng tinapay, umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang hindi narapat, ay ano daw? Yun po ang ibig ko sabihin. Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ako nananakot. Ang Biblia po nagsasabi, na sabi niya dyan, hindi narapat at nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Doon kayo nagkakasala, hindi sa simbahan. Mayroon kayo itinatago dyan. Hindi nyo pa pati naihingi ng tawad. Ay nakakatakot po ito. Okay? Kayo ang nakakalam niya at ang Panginoon, hindi po kami. Wala, anong kinalaman namin dyan? Handsap ako dyan sa inyo. Pero kung alam nyo na mayroon kayong nagawa at hindi pa ninyo naihingi ng tawad, ito po ang sinasabi ng Bible eh. Hindi ka nararapat at nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoon. Next verse, 28. Tingnan po ninyo. Siyasatin ninyo ang iyong sarili at saka, kaya kung sigurado na kayo na nasiyasat nyo na, Panginoon, alam ko na ihingi ko na ng tawad. Alam ko na ang konsensya malinis na, nagawa ko yon, hindi naman ko gusto yon, kundi may gusto nun ang aking laman. Lord, alam ko nagpapatawad ka at banal ka. Kaya po pwede kayo magpartake. Tama po ba? Next, okay? So, nakuha na po natin yun. Ano, pangatlo, number 1 is, naalala niyo pa? Backward look, and then, forward look, and then, ngayon naman po ay ang ating look inwardly, and then, pang-apat, okay, yung ating panglabas naman, 29 and 30. Paano natin makikita ang ating panlabas na anyo sa kapitbahay, sa ating kapatid, sa inyong kapamilya? 29 muna, okay, verse 29. Sabi doon sa 29, yan, sapagkat ang sino mo kumakain at umiinom na hindi kinikilala, ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Hindi po ako nito nagsulat. Si Apostol Pablo, para sa mga kapatid katulad natin. Next verse, ano sabi po doon, verse 30? Sabi diyan, dahil dito, marami sa inyo ang, number 1, may vitamins naman. Di ba? Alam ko may mga vitamins tayo, pero ba't mahina pa rin? May something wrong. Pangalawa, mga may, ang dami natin mga iniiwasan, di ba? Katulad ko, hindi ako kumakain ng mga beans. Iniiwasan naman, pero bakit may sakit pa rin? Mayroon palang nangyayari na hindi natin alam. Then pangatlo ay, ilan ay, ano po mapansin natin sa ating outward look sa ating mga buhay? Warning po ito doon sa mga nangihina sa pananampalataya. Bakit po kaya? Once na nanghina ka sa pananampalataya, mararamdaman mo na, hindi naman yata totoo ang sinasabi ng Bible. Naku, delikado. Dito ka makararanas ng tatlong ito. Doon pa lang sa pag-iisip mo, mali ka na eh. Alam mo kung bakit? Ba't ang tao namamatay? Because the Bible is true. Tama? Kung bakit ang tao namamatay? Because the Bible is true. Bakit namamatay ang tao? Dahil sa pagkakasala. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Sabi naman ni Satanas, di, magiging kayong katulad niya. Sabi ng babae, ay ganun ba? Ay di sige. Kaya ka nagkasala, kaya ka naging makasalanan, dahil ginusto mo na magkasala. Kanina sa Sunday school, kung naaalala nyo pa, di ba? Ayaw ng mga tao sa kabutihan, kundi mas minahan nila ang kasalanan. Ganun po talaga ang tao dito. Kaya kung ating titingnan po ang ating panlabas o pagiging nating masunurin o disobedient sa Panginoon, yung panlabas mong pag-uugali, yung panlabas mong aura sa Panginoon. Warning po ito. Pangalawa, hindi lang sa backslider o sa mga nangihina sa Panginoon sa verse 29, kundi dito po ay yung pinibigyan mo lang ng napakaliit na pansin. Yung parang bang walang halaga. Naalala niyo si Eva at Adan, sabi ng Panginoon,
oras na kayo'y kumain ng prutas na yan, sabi ng Diyos, mamamatay ka. Sabi ni Satanas, di kayo mamamatay. Alam niyo kung bakit? Binigyan nila ng satisfaction ang kanilang mga laman. Wow, ang sarap siguro nito eh. Sabi ng Panginoon, mamatay kami. Sabi naman ni Satanas, hindi raw eh. O di sige, kainin ko na lang. Naalala niyo pagka may tukso, ano ang ginagawa niyo pag may tukso? Sa mga lalaki muna. Halimbawa, di ba? Nasa ano ka pa naman. Di ba? Pagka, alam niyo naman, sa mga event, ako kasi lagi sa mga event, pag nandun, pag ang mga babaeng magaganda at mga artista nakatupis, hihilain ang ulo mo eh. Sabi ng Mateo, ano sabi ng Mateo? Pag ang iyong mata ay nagkakasala, ano gagawin daw, Brad? Masakit yun Di ba? Alam natin, pero ano ginagawa natin pag may nakakita kayo? Sabihin ninyo hindi. Di ba pag may dumaan, susunod pa. Di ba? May mga event. Kasi alam nyo naman sa event, wala kang makita. Naalala ko tuloy nung panahon namin, 1976 yata. Alam niyo ba yung patalastas ng alak na White Castle? Di ba? Kabayo, tapos nakatupis. Anong relasyon sa alak at sa tupis? Nakakita ba kayo ng jablo doon? Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, yung outward natin na ginagawa, napapansin po yun ng ibang tao. Di ba sabi Christian yan? Di ba nag-i-accept yan pagka Sunday na huwag silang papapasukin kasi may Sunday sila, may service. Bakit pag nakakakita ng... Di ba? Yung outward ninyo, nakikilala kayo ng mga unbeliever na papahiya ang Diyos sa ginagawa mo kasi ginusto mo yun eh. Yung kasalanan, hindi naman po... Mga kapatid, di ba nauulit ng ating Sunday School teacher, sabi niya, si Satanas, magdadala yan sa iyo ng temptation. Pero nasa sa iyo yan kung susunod ka. Di po ba? Di ba? Nakaganon ka sa bintana, may dumaang natukso yung mata mo. Di ba? Sumusunod ka. Nasa sa iyo kasi. Kaya ka nagkakasala kasi bumigay ka doon sa tukso. So therefore, mga kapatid, yung outward natin, tingnan mo, Lord, ano ba ang nakikita mo sa aking panlabas na anyo, sa aking panlabas na pagkilos bilang Kristyano? Ano po ba ang sinasabi ng aking mga kapwa sa paligid? Totoo ba na may Kristohanong buhay yan? Totoo bang may Christ-likeness yan? Bakit ganyan yan? So yun po ang ating mapansin dito sa verse 29, na sila po ay napapalo ng Diyos. Maliban na sila ay lumalayo sa tumatalik sa pangalawa, hindi nila binibigyan ng bigat, hindi nila binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya sila ay napapahamak, natutukso. Tama? At panghuli mga kapatid, bilang panlima. Okay? Nagde-degrade po ito yung pag ano natin ginagawa natin dito sa harapan ng Diyos, ibinababa natin ang pangalan ni Jesucristo sa ating mga. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, you are in Christ. Kay Kristo ka. Tapos ngayon nakikita nila, parang hindi makakristo ang ginagawa natin. Let us look outwardly. Ano ba ang nilalabas ng iyong patutuo? Sa opisina mo, sa palengke, sa mga kaibigan, sa mga birthday parties na tinawag ka, anong klaseng ipinapakita mo doon outwardly ng iyong buhay? Karapat-dapat ka ba sa gabing ito na mag-partake? Lord, ang dami ko palang nagawa ganun nung ako'y nandoon pa sa event. Dapat na ihingi natin ang tawad. Panghuli mga kapatid, ay number 5, verse 32. Okay? Tingnan natin ang pababa sa buhay natin. Okay? Verse 32, subalit, kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng salibutan. At least, pag naramdaman mo, napapalo ka ng Panginoon, Lord, alam ko, pinapalo mo kasi hindi ako bastardo. Ang hindi totoong anak ng Diyos, pinababayaan niya yan. Kahit kayo, pag hindi nyo totoong anak, hindi nyo magkano pinapansin eh. Pero pag anak mo yan, mahal na mahal mo yan, tama? Yun po ang kalagayan ng atin. Minsan napapalo ka ng Diyos, may pinagdadaanan ka. Huwag niyo sabihin na pinapalo ka ng Diyos dahil sa, hindi, tinuturo ang kanyang maglalo pang manampalataya, magkumapit ka doon sa tiwala ng pinangako niya sa iyo, na ano man mangyari sa iyo, iwanan ka ng pamilya mo, iwanan ka ng mahal mo, iwanan ka ng lahat katulad ni Job. Sabi ni Job, Panginoon, patayin mo man ako, patuloy ako magsisilbi sa iyo. Alam niyo, ginawa ng Panginoon kay Job? Ibinalik ang kanyang mga anak. Mas magaganda ngayon, 7 ulit.
Yung kanyang mga hayupan na nawala, dinoble yun ng 3 beses. Yung kanyang mga tauhan at yung kanyang mga anak, mga kapatid. Hindi na nabanggit yung asawa niya. Okay? So mga kapatid ay tandaan ninyo, ang 5 bagay na ito. Number 1, let us look forward, backward, inward, and then outward, and then downward. Tingnan natin, ano ba ang buhay natin doon sa mga bagay na yon. Kapag tayo po ay mayroong nararamdaman, hindi tayo inaapi, kundi pinatitibay ka sa pananampalataya. So as we proceed ngayon mga kapatid, tayo po ay mag-close sa panalangin at habang po ang pianist po natin ay magpi-play ng At the Cross at ang ating mga men ay alisin po ang takip ng cloth. Tayo po ay manalangin, nakilang Diyos, salamat po sa gabi ito sa aming tinignan lahat ng anggulo sa buhay namin, panlabas, sa loob, at sa pababa, forwardly, inwardly, backwardly, lahat, Panginoon, tingnan namin, lahat kami, Panginoon, dito ay lahat kami ay hindi karapat-dapat, pero salamat sa iyong pagpapatawad. Kami po ay handa ngayon sa aming hiniling sa iyo ng mga nakaraang araw, napatawarin kami sa mga nagawa naming labag sa iyong kalooban at hindi kayo nalululhat, hindi kayo natutuwa sa ginagawa namin. Lord, sa muli, patawan po. At kung mayroon pa po dito, Panginoon, nangangailangan ng kapatawaran mo, alam naming tapat po kayo at pwede na po kami mamaya sa aming paghingi ng kapatawaran ay pwede po kami na mag-participate. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong sobrang pagpapala, sa iyong mahal na sakop ng lahat ng ito, ang lahat ng mga bagay na kami po'y kinalugdan at pinatawad. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, alis na po ito. Ating okay. Doon po sa mga hindi pa po pwede mag-partake, palagpasin nyo lang po. Okay, wag lang kayo kukuha, mag-observe lang po kayo. Okay? At habang po tayo magpe-prepare, habang inayos po ng mga men, ay sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, okay, sabi po ay ganito. Ito pala, 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Mga kapatid, ito po yung sinulat ni Pablo. Ang ingredients po ng tinapay ay minamasa yan eh. Diba? Pinapakita doon ang pagdurusang ginawa doon kay Kristo. Binugbog siya. Lahat ginawa at ang asin, may konting asukal doon dahil medyo ang ating katawan ay medyo din at tapos asin, langis ay nandoon po, pinapakita doon ang pagdurusang hirap ni Kristo para sa atin. Kaya ngayon pong gabi, ang sabi ng 24 ay, "And when he had given thanks, he break it." Ano po? At kayo po ay, habang tayo ay nandyan, bakit po ang tinapay natin ay buo at hindi yung kinagawa ng iba, mari, o kaya, ano po ba yung isang biskwit na ginagamit? Yun po ay hiwa-hiwalay. Ang ating pong tinapay na ginagamit ay buo, ipinapakita na ang katawan ni Kristo ay isa lang. Okay? Hindi po ito iba-iba at hindi ito kanya-kanya. Kaya nga tayo po pag gaganap nito ay sabay-sabay. Salamat po. Ito po yon, okay? Buo at isa lamang, okay? Ito po ay, ang sabi ng verse 24, ay pinagpira-piraso ng Panginoon upang tayo po ay lahat pagpartake nito. Yung iba sobrang lalaki, wag na niyo pong kunin malaki. Ang commemoration po ito, pag-aalalang ito po ay mahalaga at seryosong bagay ito
sapagkat ito po ay isinaad, inuutos ng Panginoon sa Biblia na ating gagawin sa tuwinang tayo po ay nagtitipon sa lugar na ito. Huwag nyo na po ano ito, masyadong may makunat na. Ano lang. Kunti lang naman yata yung ano, hindi naman lahat ng pagparte. So kuha lang po kayo na isang piraso at maghintayan po tayo habang iikot po ng ating mga kapatid ang ating mga okay. Habang last na po itong tatlo. Awitin po natin yung chorus ng At the Cross. Pagka huli, pakalapag po niyang inyong lagay dyan. Awitin natin yung chorus ng At the Cross. At the Cross, sing. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Verse 24, sabi ng Panginoon, I take it, this is my body, which is given for you, do this in remembrance of me. Pwede po tayo mag-partake?
mga pustis po, dandaan medyo matigas eh. Mga matibagay niyo mga pustis. So habang po naghahintay tayo sa iba, habang nagmumuya pa, verse 25 said, after this same manner, he took the cup, and we had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me. So, pwede po tayong kumuha. Muli po, maghintayan po tayo. Sabay-sabay po natin. Okay? This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft ye drink it in remembrance of me. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pagpabubuhos ng iyong dugo sa krus. Na kung hindi dahil doon, Panginoon, wala kaming karapatan na magsabing kami mga anak mo at mga ligtas ng sigurado. Salamat po sa gabi ito, Panginoon, na kami nag-aalaala sa sobrang pagdurusa mo doon, namatay ka, nagkaroon kami ng buhay. Sa sobrang hirap mo, kami po ay gumaling. At sa sobrang Panginoon na iyong pong magmamalasakit sa amin, ay nandoon po ang iyong grasya nag-uumapaw sa aming mga buhay. Salamat po sa gabi ito, sa aming pag-aalaala sa ginawa mo sa krus para kami ay magkaroon ng kalinisan, nahugasan ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng dugo na tumulo sa iyong tagiliran. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Hindi man kami, Panginoon, mas tapat katulad mo. Minsan nagkakaroon po kami ng mga pagdududa, minsan nagkakaroon po kami ng panghihina, pero salamat sa iyong biyaya na ang dugo mo na nagagamit upang kami magkaroon po ng kalinisan sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At pwede po na natin inumin sabay-sabay. Okay?
habang ginawa po natin ito, nagbibigay ito ng refreshment na tayo po ay parang namuli nung tayo nakakilala sa Panginoon, sobrang excitement, sobrang sigla na nagagawa natin ang mga utos niya. Kaya ito po ang ginawa natin, inalaala natin kung paano natin siya nakilala. Harinawa, hanggang naghihintay sa pagbabalik niya, ay ganun pa rin po tayo sa kanyang abutan tayo na nasa kasipagan at hindi sa kalamigan. Awitin natin ang chorus mulit, at the cross, sing. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Okay, tayo po ay mag-close na. Tayo mag-stay lahat sa pagtatapos ng ating ginawang pag-aalaala. Harinawa, ito ay magbigay sa atin ng lakas na every time magmula bukas sa pagsimula na naman ng panibagong araw, na-refresh tayo dahil ang Panginoon muling kasama natin at wala tayong samaan ng loob, lalo ng Banal na Espiritu na siyang motor na nag-i-ignite ng ating sobrang sigla at sobrang zeal para maipangaral ang kanyang pangalan. Let's pray. Nakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po na inaalala namin muli ang iyong pagdurusa. Dahil sa pagdurusa mga yun, nagkaroon kami ng ginhawa ngayon na alam namin, sigurado kami, anumang oras kami, Panginoon, pauwiin ng langit, sigurado kami ang aming uwian sapagkat kilala ka namin bilang aming Panginoon. Ingatan niyo po ang mga uwi, Panginoon, na may magkukumute at may sarili sakyan. Hawakan mo ang kamay nila po yung mga malayo. Ay hawakan niyo po ang kanilang kamay na makarating ng safe sapagkat sila po muli niyong ni-revive, binigyan ng lakas at higit sa lahat, Panginoon, ang aming pagsasaluhan mamaya na refreshment, i-bless mo po maging kalakasan. Salamat po sa mga dumating na mga visitor, i-bless mo po sila na kung paano nag-observe sila, kung paano namin i-observe ang close communion, na kung paano amin mismo mga sarili, kung hindi kami pipwede at hindi narapat, ay nag-aalok po kami ng hindi maganda sa aming buhay. Salamat po sa iyong mga laws sa Bible na ito aming mga gawa upang magkaroon po kami ng righteousness bilang kami ay kay Kristo. Maraming salamat po sa gabi ito. Binabalik namin ulit kapasalamatan, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much po. At di po natin na-recognize, meron po tayong visitor po.